Balitang-balita nitong mga nakaraang linggo, binanggit pa ng Pangulo sa kanyang SONA, Pax Silica, na may hatid daw na kaunlaran at maraming trabaho. Pero nakasisira naman daw ng kalikasan. Kaya ngayon pa lang, panay ng binabatikos. AI o Artificial Intelligence. Marami sa kayang gawin ng utak ng tao, halos kaya na rin ng mga makina at mga computer. Ginagamit na ngayon ang AI sa iba't ibang mga larangan, sa medisina, sa mga industriya at mga pabrika, sa engineering, research at data analysis, at kahit pa sa paggawa ng mga armas panggera katulad ng mga drone. Masaklap nga lang na ginagamit na rin ngayon ang AI sa paggawa at pagpapalaganap ng fake news o maling impormasyon. Pati sa ating mga cellphone o gadget, meron ng AI. Isang prompt o utos lang, pwede ka nitong igawa o imbentuhan ng litrato, video o anumang imahe. Kahit ano ring tanong, kaya nang sagutin ngayon ng AI. Parang madali at simple lang, pero sa likod ng lahat ng ito, may mga AI hub o data center kung saan pinoproseso ang mga pinapagawa sa AI. Sa loob ng naglalakihang mga building, may libo-libong mga computer na umaandar 24 oras. Meron ng nasa 40 data centers sa kasalukuyan ang Pilipinas, katulad ng nasa Quezon City, at ang kamakailan lang, binisita pa ni Pangulong Marcos sa Angeles City, sa Pampanga. Lahat po yan is designed our internal use. Kakaunti pa lang ito kung ikukumpara sa daan-daan na meron ang China at libo-libo naman sa Amerika. Bagamat dumarami rin ang mga lugar doon, kabilang na ang New York na tumututol o naghihigpit na sa pagtatayo ng mga data center dahil inuubos daw ng mga ito ang supply ng tubig na kailangan para palamigin o hindi mag-overheat ang mga computer at makina. Katulad ng ipinakita minsan ni US Representative Alexandria Ocasio-Cortez, garapon ng maruming tubig na nanggaling daw sa isang lugar kung saan may data centers na itinayo. This is the current drinking water in Morgan County, Georgia, right after a data center was constructed. Ang kaso, ayaw daw ni President Donald Trump maungusan ng China ang Amerika sa larangan ng AI. Kaya bumuo si Trump ng koalisyon o alyansa ng mga bansa, kabilang ang Pilipinas. Tinawag itong Pax Silica. Huwag tayong magpaloko! Pax Silica, naging bukang bibig ng mga nagpoprotesta at maging ng gobyerno sa nakalipas na mga linggo. A product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. Ito pong aking kinatatayuan, pati po yung malawak na lugar dyan sa aking likuran. Dito daw po itatayo yung Pax Silica Hub. Bahagi ng 1,600 hectares na pagtatayuan nito. In fact, noon lamang nakaraang linggo, meron ng anunsyo dito sa may bakal na yan. Nilagyan na yan ng tarpaulin para i-anunsyo na dito itatayo yung Pax Silica Hub. Nakunan niya ng picture, kaya lang nung kasagsagan ng mga protesta sa Maynila, tungkol dito, biglang tinanggal yung tarpaulin. Dito sa New Clark City sa bayan ng Capas sa Tarlac, planong itayo ang Pax Silica Industrial Hub. Magkakaroon daw dito ng data centers, chip manufacturing facilities at mineral processing plants, lahat para sa paggawa ng AI. Magiging bahagi raw ang Pilipinas ng tinatawag na supply chain, hindi lang bilang mapagkukunan ng raw materials katulad ng nangyayari sa usapin o issue ng mining na tayo ang pinagkukunan ng ibang bansa ng nickel na in demand ngayon sa paggawa ng maraming bagay katulad ng electric vehicles.
Pero walang nakukuhang value added dahil hindi tayo ang gumagawa ng finished products. Sa pamamagitan daw ng Pax Silica, magkakaroon din ng manufacturing industry ang Pilipinas at hindi na rin maiiwan sa pag-usad palalo ng teknolohiya. Napakagandang pakinggan, pero ang tanong, mangyayari ba talaga? Itinuro sa amin ni Paul Villuya ang mga lugar kung saan nabalitang itatayo ang Pax Silica Industrial Hub na mariing tinututulan ng kanilang organisasyon o grupo, ang bayan. Ang laki ho pala nung area na maapektuhan. Sinasabi ng BCDA na walang tatamaan, no? Na para 10 katao lang binanggit nga daw. Pero kung talagang mag-a-actual tayo ay napakarami po na talaga maapektuhan o madi-displace. Sasakupin daw ng Pax Silica Industrial Hub ang mahigit 1,600 hectares o 400 beses ang laki at lawak sa Philippine Arena. Ang BCDA o ang Bases Conversion and Development Authority ang mangangasiwa rito. We affirm our shared commitment to transforming Luzon into a world-class economic hub. Sinadya namin ang opisina ng BCDA sa Tarlac para humingi ng panayam. Ilang beses din kaming nakipag-ugnayan para rito sa opisina ng Presidente at CEO o Chief Executive Officer nito na si Joshua Bingkang. Pero abala raw ito. Pero sa nauna niyang mga pahayag, inisa-isa ni Bingkang at ng BCDA ang mga benepisyo raw na makukuha ng Pilipinas sa Pax Silica. Nakikita natin, yan ang potential, 40 to 70 billion dollars. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Sinagot din ni Bingkang ang isa sa mga pangunahing issue o pangamba tungkol sa Pax Silica na may masama itong epekto sa kalikasan lalo't uubusin nito o lubhang maaapektuhan ang supply ng tubig pati na ng kuryente. Mga pangunahing pangangailangan na ngayon pa lang kulang na tayo at nagbabadyang tagtuyot sa mga susunod na buwan at taon. Magkakaroon tayo ng sustainable water management po dyan. Ang target namin dyan ay surface water harvesting. Isang building na itatayo nila doon, gumagamit ng tubig ng 1,100 na mga household equivalent sa isang araw. Wala pa dito yung gagamitin nila sa mineral processing. Sabi ng BCDA ay mag-rainwater harvesting na lang daw sila. Okay yun kung tuloy-tuloy yung ulan. Kakapusin pa rin sila. Ibig sabihin, kung tagtuyot, kagaya nitong parating na El Nino, saan sila kukuha ng tubig? Kukuha sila doon sa mga katabing mga bayan na kailangan din ng tubig dahil tagtuyot. So, agawan to ng resources. Isa sa pinakamalaking issue ng mga nagpoprotesta laban sa Pax Silica ay uubusin daw nito ang water at electric supply dun sa mga lugar kung saan itatayo yung kanilang data center. Katulad doon ang nangyayari na rin sa ibang bansa. Pero ang sabi naman po ng BCDA, yun daw kuryente na gagamitin, manggagaling sa renewable sources of energy. Katulad po nitong nakatayo ng solar farm dito po mismo. Pero ilan lang naman daw yung nag-generate niyan compared dun sa requirement ng Pax Silica Hub na itatayo nga ho rito. Bukod sa tubig, makonsumo rin sa kuryente ang mga data center. It will involve malaking power parang isang electric co-op yun kalaki. We're trying to figure out kung anong best na setup kasi mahirap na i-connect lang siya sa grid kaagad. Baka bumagsak lang yung grid pag nawala yung 1,000 megawatts na demand. Ang tatayuan ng Pax Silica, lupa raw ng gobyerno. Sabi nila, may lumabas, it will displace indigenous people, yung mga katutubo natin, na kapatid na andon. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala po ancestral domain title doon. Kaya ang mga residente sa mga barangay kung saan itatayo ang Pax Silica nangangamba ngayon, katulad ng mga tiga-barangay Santa Lucia dito pa rin sa Capas.
Taong 2024 at 2025 pa, bago pa nagkaroon ng PAC Silica, may mga natanggap na raw silang naunang eviction notices mula sa BCDA. Pinapalayas na sila mula sa kanilang mga bahay at sakahan. Ang aming kapitan po Hello. Kamusta po kayo? Sabi ho nila, kasama kayo sa apektado. Kasama po Santa Lucia. Hindi namin alam. Walang public consultation dito. Ang sabi ho kasi nila, government reservation daw ho ito eh. Totoo po yun. Pero hindi nila dapat dipitin ang mga katutubo. Actually, ito lahat military reservation. Sabi po nila, abandoned area lahat ito. Walang nakatira. Nung survey na lang BCDA. Oho. Pero meron kaming komunidad, meron kaming eskwela, simbahan, lahat meron kami rito. Ito naman, bibigyan ka ng 30 days notice paglikas. Bukod doon sa sulat na humihingi na makipag-ugnayan yung mga residente sa BCDA, katulad ho nito, meron na rin silang sulat na natanggap ang nakalagay 30 araw na abiso para sa paglikas. So pinapaalis na yung mga taga rito. Bilang makataong pakikitungo, kayo po ay binibigyan ng 30 araw na palugit simula sa araw na pagkatanggap ng liham na ito. So May 2, 2024. So dapat nung June, pinapaalis na ho yung mga tao pala. At dapat sinusunod yan. Ngayong taon, muli raw nakatanggap ang ilan sa mga residente ng sulat na paunawa o abiso galing sa BCDA. kumusta ho yung mga ano nyo ho? Yung mga... Naliligalig po sila dahil binabahay-bahay nila. May nagpupunta ho mga BCDA dito? Opo, bahay-bahay. Nung araw na kami naroon, may pulong ang mga tiga-barangay. Ipinahayag nila sa amin kung gaano sila kabalisa ngayon. Maaari, wag na rin sirain kasi we contribute to the food and security ng ating bansa at yan ay livelihood din ng mga mamamayan at yung mga taong nandito po. Noon po, ang mga namumundok pinabababa, pero ngayon po, yung mga taong nasa patag, saan po sila pupunta? Tanong nila at reklamo, bakit daw ganon? Wala raw konsultasyon at basta na lang sila pinaaalis. May ilan daw na inaalok ng bilhin ang kanilang mga sakahan pero sa napakamura raw na halaga, 30 pesos per square meter o 300,000 pesos kada ektarya, katulad ni Tatay Joey. May alok ho ba sila na bilhin yung lupa ninyo? Ang ano po nila, bibiliin 300,000 per hektar. Ilan ho bang hectares yung lupa ninyo? Halos sa abot-abot mahigit 2 po. Napamahal na sa amin tong lupa namin. Hanggang kaya namin, hindi kami pwedeng taboy dito. Ngayon, kung gusto nila talaga yung lupa ko, bayar nila sa tamang presyo. Ang problema, hindi lang iilang tao ang maapektuhan dito sa PAC Silica. Buong mga komunidad, katulad ho nitong Barangay Santa Lucia, dito pa rin sa Capas, Tarlac. Meron ng mga kanya-kanyang bahay yung mga residente, ang kanilang kabuhayan, mostly agriculture. Pagkukunin yung kanilang mga lupa para tayuan ng mga data center o mga AI hub, saan sila pupunta? Paano ang kanilang mga kabuhayan? Ito na yung saklaw ng military reservation. Since na nag-BCDA na siya, no, ay yung part ng military reservation, yun yung tinatawag na New Clark City ngayon, na mayroong 9,450 hectares. Yung PAC Silica is 1,620. Nakikita ko kasi yung dinadaanan natin, ang ganda-gandang lugar. Napakaluntian pa, may mga ilang sakahan, ang yaman pa ng kalikasan, parang nakakaalala na pagdating nga ng panahon at nabuo yung PAC Silica, mawawala lahat ng ito. Mawawala nga po yan. Tapos ang masakit dito, kukunin sa iyo yung lupa, tapos ibibigay lang yan o ibebenta lang yan sa mga dayuhan. Sila yung makikinabang at hindi talaga makakatulong talaga sa ating mga magsasaka at katutubo. Isa rin ang Sitio Binyayan sa Barangay O'Donnell, dito pa rin sa bayan ng Capas na maaapektuhan ng PAC Silica. May mga nakasalubong kaming katutubo na namitas lang sa mga damuhan ng kanilang hapunan. Larang dapo. So, Para sili-sili po yan. sili ho ito? Para sili-sili. Dito lang sa lugar na ito ako nakakita ng ganitong gulay. Kuya Alika, anong pangalan ho nito? Ano po, larang dapo? Larang dapo. Saan po tinatanim ho ito?
Tinatanim po ito dito? Hindi po, wadak po yan. Inaano niyo, kinukuha lang sa bukid. Ano huluto nito, kuya? Pagsigang po pwede. Pangsigang, pangburo. Dilata lang po. Tingnan nyo. Ang yaman kasi ng lupa dito. Number 1. Nakakapagtanim sila ng mga gulay. May talong kaming nakita kanina, kamote, maraming palay. Tapos ito nga ho, may mga ganito pa doon sa kanilang mga bukirin. Yung siguro hindi ho natin kilala tong gulay na to eh. Larang dapo. Yun. Ano ho ito? Saan nyo ho nakuha to? Ampalaya ho ito, no? Ampalaya ho ito, no? Kamusta po kayo dito? Ano to? Saan nyo po nakuha? Yung mga yaman ng kanilang lupa, may ampalaya na si nanay, Anong gagawin nyo dito, nay? Ulam po. Ulam? Anong ulam? Asim pitsin, masarap na po yan. Gagawin lang yung laga. Lugar ito ng mga katutubong Aita. Masaya nila kaming binati nung una, pero hindi nagtagal. Naglabas na sila ng kanilang sama ng loob at mga hinaing. Narinig nyo na ho ba yung paksilika? Opo. Anong masasabi nyo ho doon? Ayaw po namin kasi po, dito na po yung talaga yung nakatira po talaga yung mga katutubo. Natakot po kami. Dahil? Baga po makukuha po yung po yung lugar namin, wala na po kaming titirahan po. Paano ho yan? Kasi kukunin daw ho yung mga lupa ninyo. Lahat po kami dito sa Binyayan, Sitio Binyayan, 1962 po nandito na kami. Ngayon po, basta-basta na lang kukunin yung lupa namin. Sa inyo kami po dadalhin. Dadalhin nyo kami po sa sa impyerno. May mga kinausap na ho ba sila sa inyo? Wala silang kinakausap, basta papasukin po yung area. Ay, saan po naman, huwag payagan yung mga BCD, nakunin yung lupa namin. Paano naman po kami, yung mga anak namin kaliliit nila. Saan po kami idadala? Tulad po ng kabuhayan namin, yung mga lupa namin. Maawa naman po sana yung gobyerno. Huwag naman po sana payagan na kunin yung lupa namin dito. Tulad po yan, ang dami-dami namin saan kami ililipat. Kawawa naman po kami. Bago pa dumating ang mga Amerikano at sa Clark at ang BCDA at yang Paksilica, matagal nang naninirahan sa lugar na yan ang mga magsasaka. Ang unang may karapatan ay ang magsasaka. Walang public consultation na naganap. Ang naobserbahan namin ay done deal. Project now, study later. Tanong din nila, bakit basta na lang sila palalayasin sa kanilang mga tahanan at kabuhayan sa nakalipas na mga dekada? Pero sasabihin ho nila sa inyo, "Tsak, hindi naman yung lupa yan lupa ng gobyerno." Hindi po. Sino ba yung gobyerno? Kami yung gobyerno Tao. Tao ang gobyerno. Kung walang tao, walang gobyerno. Halos 9 na dekada nang naninirahan at nagsasaka rito ang pamilya ng ngayoy 84 anyos na si Tatay Astong. 12 ang kanyang mga anak at lahat sila nagtutulong-tulong sa nasa 18 hectares nilang taniman ng palay, gulay at mangga. Siya man, nakatanggap na raw ng abiso para makipag-ugnayan sa BCDA. Nabasa nyo na po ito, Tay? Hindi po. Binasa na lang po yan. Dahil di ko naman nalagamang kagulugan. Dahil mababa lang aking pinag-aralan. Ang nakalagay po, ayon sa mga nakalap na datos sa census survey na naitala ng aming opisina, ang inyong lupang inokupahan na matatagpuan sa Sitio Dapas, Barangay O'Donnell, Capas, Tarlac, ay maaapektuhan ng proyektong New Clark City. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa aming opisina para mapag-usapan ang mga prosesong pagdadaanan ng proyekto. Inaalok na rin daw bilhin ang kanilang sakahan. Sa tingin niya'y bagsak presyong halaga. Sinabi ho ba sa inyo kung magkano po? Sinabi na sa akin, yung bawat isang hektarya sa lupa, 300. Gustong bayaran ng BCDA. Ako po kung tinatanong nyo, ayaw ko sanang kabayad yung kwan dahil doon kami lang nabubuhay. Bagamat katulad ng mga tiga-barangay Santa Lucia, nababagabag din ngayon ang mga taga-Sitio Binyayan. Hindi raw sila makampante sa itinatayo ngayong mga gusali malapit sa kanilang komunidad. Hinala nga nila, nagsimula ng sipsipin ng tubig mula sa lupa
bagamat hindi nila sigurado kung ito nga'y para na sa nabalitaan nilang proyektong PAC Silica. Pinikap na namin yan sa barangay. Magandang tanghali. Ano ba yung ginagawa ho ninyo dito? Drilling po, ma'am. Nang? Drilling po sa tubig para daw po dyan sa BCD. Sino po yung susuplayan ng tubig na hinuhukay po dito? Ang alam ko ma'am, yung sa virology. Tinanong namin ang BCDA tungkol dito. Nilinaw nilang hindi ito para sa PAC Silica. Gayunman, masisisi ba ang mga residente kung labis silang nag-aalala ngayon at nagmamatsyag din? Papaniwalaan ba nila ang mga pangako na sa ipinapangalandakang pag-unlad, hindi sila maiiwan? Ang gobyerno, libu-libong trabaho ang malilikha. Paano ang magsasaka? Pwedeng merong trabaho sa panahon ng construction. Pero pagkatapos noon, paano yung kabuhayan ng magsasaka na ang buhay namin ay lupa? Sinasabi ng iba na ang AI makakatulong sa buhay nila. Pero sa buhay ng mga magsasaka, magiging mitya ng kanilang kapariwaraan at kahirapan. Bakit nagmamadali at ang sinasabi lang ay magkakaroon ng jobs, magkakaroon ng processing dito, magkakaroon ng AI. Pero yun ba talaga ang kailangan natin? Ang data centers ay pag-aari pa rin ng US. At magbabayad pa rin tayo kung kailangan natin gumamit. Yung ating nagiging contribution ay actually labor. Ang labor dito sa atin ay napakamura at binabarat pa. Ang problema dito ay kinakabit natin yung pag-unlad natin sa mga kailangan ng US at hindi sa mga kailangan ng mamamayang Pilipino. Sa tingin ng ekonomista at Professor Shelo Magno, dapat malinaw para sa gobyerno ng Pilipinas kung ano ang pinasok nitong koalisyon para sa PAC Silica at kung mangyayari ba talaga ang mga ipinapangako at ipinapangalandakan ng proyekto. We're talking of access to our natural resources. Paano natin ito mamamaximize para sa interes ng mga Pilipino? Dapat makita ng Pilipinas ang opportunity na to na dapat hindi lang tayo basta-basta supplier ng raw material sa kanila. Pag tiningnan mo yung gobyerno, parang tayo yung habol ng habol. Dapat ang nakikita natin dito, tayo yung may produkto tayo yung kailangan tayo yung may malawak na lupain. Pagpasok sa atin, binigyan natin ng libreng access sa natural resources natin, pero lahat ng negative effects ng operasyon natin, tayo din pala ang magi-internalize or maaapektuhan. Sino bang tatanggi sa pag-unlad? Lalo na sa isang bansang higit na nakararami ang mga mahihirap. Pero kung ang layunin ng PAC Silica ay iahon ng ating bansa, sana hindi masakripisyo o lalo pang masagasaan ang kalikasan. Dahil katulad ng alam at nararanasan na natin kapag humirap palalo ang buhay at sa mga peligro, sakuna o kalamidad, sino ba ang higit na tinatamaan at lalo pang maghihirap? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.